Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Ito ay isang pangkaraniwang problemang dumadapo sa mga 10 hanggang 13% ng mga babae. Ang mga problema sa kondisyong ito ay ang mga sumusunod. Ang mataas na androgens o ng male hormone sa isang babae. Ang hindi regular na buwan ng dalaw or ang tinatawag na irregular menstruation. Pananaba na kung minsan ay humahantong sa labis na pananaba o ang tinatawag na obesity. Pagdami ng tigyawat or acne. Pagtubo at pagdami ng buhok sa mga lugar na madalas ay sa lalaki lamang dumadami, tulad ng bigote, buhok na makapal sa may binti, dibdib at likuran, o hindi man kaya ay ang pagnipis naman ng buhok sa anit. Kung minsan naman ay may mga parte ng anit na nawawalan ng buhok o yung tinatawag nating alopecia. Pagtaas ng insulin resistance na siyang nagiging dahilan o sanhi ng diabetes, paglaon o pagtagal ng panahon. At mga iba pang pangmatagalang epekto katulad ng sakit sa puso, alta presyon, uterine cancer, sleep apnea o ang manakanakang pagtigil ng paghinga habang natutulog. At ang metabolic syndrome, kung saan may pagtaas ng mga bagay-bagay sa dugo katulad ng triglycerides at cholesterol. Isa pa ay ang hirap na mabuntis. Ang pangingitim ng ilang parte ng balat sa katawan katulad ng batok, kilikili, singit, at sa ilalim ng suso or sa ilalim ng breasts. Ito ay ang tinatawag na acanthosis nigricans, na siya ding isang senyal ng posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes sa katagalan. Ano ba ang mga risk factors o dahilan ng pagtaas ng posibilidad na magkaroon ng PCOS? Ito ay ang mga sumusunod. Isa ay ang family history. Kung mayroon nito sa isang miyembro ng pamilya, ay mataas ang posibilidad na magkaroon nito. Pangalawa ay ang obesity o ang labis na katabaan. Ito din ang siyang nagiging dahilan ng tinatawag na insulin resistance na siya namang dahilan ng pagkakaroon ng diabetes. Ang edad ng isang babae, kung saan ito ay madalas nagsisimula, ay nasa tinatawag nating pubertal stage o yung pagdadalaga pa lamang. Maaari bang magkaroon ng PCOS ngunit wala namang nararamdaman na sintomas o nakikitang mga senyal? Oo. Sa mga ganito, madalas nalalaman na lang na kapag nais ng magbuntis, ngunit hirap magbuntis. Ngunit ang PCOS ay isa lamang sa mga dahilan ng hirap sa pagbubuntis. May mga iba't iba pang maaring mga dahilan, ngunit ang PCOS lamang muna ang ating pag-uusapan.
Paano nga ba malalaman na ang isang tao ay may PCOS? Una, sa mga sintomas at senyal tulad ng mga nabanggit na kanina. Pangalawa ay ang ultrasound, kung saan doon makikita ang itsura ng mga ovaries na magsasabing polycystic nga ito o ang pagkakaroon ng maraming itlog na gustong magpisa ngunit dahil sabay-sabay ay madalas wala tuloy pumipisa. At siya namang nagiging dahilan ng paglabas ng maraming female hormones na siyang pinanggagalingan ng male hormones kapag ka na-metabolize ito. At siyang nagbibigay ng mga senyal at sintomas ng PCOS. Ang isa pang paraan ay ang blood test, kung saan tinitignan kung gaano kataas ang male hormones or androgens sa dugo. Maari bang makunan ng sanggol ang isang babaeng may PCOS? Madalas, ang babaeng may PCOS ay maitutuloy naman ang pagbubuntis hanggang sa makapanganak. Ngunit may mga bagay na nakakapagdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis, katulad ng alta presyon, diabetes, ang preeclampsia or preterm birth, o yung maagang panganganak kung saan ang sanggol ay preterm or hindi pa sana dapat ipanganak. Ang mga kondisyong nabanggit na ay siya ding nagiging taghilan ng pagkalaglag o pagkamatay ng hindi pa isinisilang na sanggol. Paano ba gamutin ang PCOS? Kung hindi pa nais magbuntis, madalas ang doktor ang siyang nagbibigay ng mga sumusunod: birth control pills upang maisaayos ang hormones na wala sa kaayusan or yung hormonal imbalance. At mga iba pang mga paraan ng gamutan upang matulungang isaayos ang mga iba't ibang sintomas at senyal na nabanggit na kanina. Kasama na ang payo sa pagdidieta upang maabot ang ideal body weight at mailayo sa mga ibang komplikasyon katulad ng diabetes at mga iba pang nabanggit na. Kung nais namang magbuntis, may mga gamot namang ibinibigay upang ang itlog sa ovaryo ay tuluyang mapisa at maging simula ng pagbubuntis. Ang inyong gynecologist ang higit na nakakaalam kung anong uri ng gamot ang nararapat para sa iyo. Mapapansin na madalas nagbibigay ng metformin ang mga doktor sa pasyenteng may PCOS. Ang gamit po nito ay upang mailayo ang pasyente sa pagkakaroon ng diabetes at upang matulungan na din na pumayat ito. Ngunit kung gaano karaming metformin ay depende pa rin sa palagay ng inyong doktor. Anong mga bagay ang maaring gawin ng isang babaeng may PCOS? Isa ay ang kumain ng tama at masusustansyang pagkain at pagdidieta upang maabot ang ideal body weight o ang tamang BMI. Pangalawa, ang mag-ehersisyo. Kapag dumami ang tigyawat, kumonsulta sa doktor upang magamot ito at hindi mag-iwan ng di kanais-nais na mga peklat at tigyawat sa mukha. Ang PCOS ba ay nagagamot? Kapag ang isang babae ay may PCOS, ito po ay permanente na at wala ding permanenteng kagamutan. Ngunit may mga bagay-bagay na maaring magawa upang makontrol ito at mabawasan ang hirap at mga komplikasyong dulot nito. Kung kaya't pinakamabuting kumonsulta sa iyong doktor
upang mabigyan ka ng karampatang gamot ayon sa iyong pangkasalukuyang pangangailangan at nang maiwasan na din ang mga problemang maaring idulot nito. Iwasan po ang mag-self-medicate. Ating tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Jonas Sharma. Hanggang sa ating muling pagkikita. Maraming salamat po.